بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Alhamdulillah mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Andito naman tayo upang ipagpatuloy ang ating tinatalakay patungkol sa manhaj Ahlus Sunnah wal Jama'a fil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Ang gabay at pamamaraan ng Ahlus Sunnah wal Jama'a sa pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama. Gaya ng paliwanag natin kahapon, ito ay isa sa mga kaalaman na kung saan napakahalaga sa bawat Muslim, lalong-lalo na yung mga nagpapalaganap ng Islam, mga taong masipag sa paghahatid ng mga katuruan ng Islam. Sapagkat katulad nga ng sinabi natin, kapag ang pagdadakwa natin o pagpaparating natin sa mga mensahe ng Islam ay naaayon sa tamang katuruan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, naaayon sa tamang katuruan ng mga salafus salih, so ang ating pag-utos ng mabuti at pagbabawal ng masama ay magkakaroon ng magandang bunga. So yun ang natin, kung kaya sinasabi natin, napakahalaga sa katulad natin na alam natin itong mga batayan, mga kondisyon, mga pamamaraan ng pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama. So kahapon natalakay natin yung ilan sa mga kondisyon o mga hakbang na dapat gawin ng isang nagpapalaganap ng mga katuruan sa Islam, no? Nabanggit natin yung dapat sa taong nagpapalaganap ng Islam ay kabisado natin yung mga kalagayan ng mga hukom, no, mga hatol doon sa mga kautusan ng Islam. Alam natin ano ang wajib, alam natin ano ang sunnah, alam natin ano ang haram, halal, no, at ng mga bagay na pinapayagan at hindi pinapayagan. So dapat kabisado natin yun para hindi tayo malito at hindi mahirapan yung mga tao na paparatingan natin ng mensahe ng Islam, no? Katulad ng sinabi natin na yung mga obligado ay dapat alam natin na yun ay obligado. Yung sunnah, hindi naman obligado, ay alam din natin na ito ay sunnah. So gayon din sa mga kaugalian, mga pagkain, dapat alam natin kung alin dito ang halal, alin dito ang pwede gawin, alin dito ang haram, alin dito ang mubah. Ibig sabihin, pwede natin gawin at hindi naman ito kumbaga talagang ipinag-uutos, subalit hindi naman ipinagbabawal. Kabilang din na sa natalakay natin kahapon yung dapat alam natin yung kalagayan ng tao na paparatingan natin ng kautusan, mabubuting kautusan at pagbabawalan natin ng masama. Alam natin yung kanilang sitwasyon, no? Alam natin yung kanilang kalagayan sa buhay. Ibang kausap natin yung matataas ang katungkulan, iba naman ang kausap natin yung normal na mamamayan, iba rin yung pakikipag-usap natin sa matanda, iba yung pakikipag-usap natin sa bata. So yun, kailangan alam natin yan. At siyempre, kailangan alam din natin kung yung tao na kausap natin ay bagay ba sa kanya yung sasabihin natin na halimbawa kautusan ng Islam, siya ba ipasok siya doon sa mga tao na inuobliga sa kanila yung ganong kautusan o hindi papasok sa ganong kautusan. So dapat alam natin yun para hindi kumbaga hindi sumasablay yung pagpaparating natin ng mensahe ng Islam. So nabanggit din natin yung pangatlo na kung saan dapat nandoon tayo sa estado na kaya natin yung pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama na hindi
magkakaroon o hindi magbubunga ng pinsala sa atin. Ibig sabihin na hindi nandun tayo sa kalagayan na kaya natin iparating yung mensahe ng Islam na walang maidudulot na pinsala sa atin. Katulad ng sinabi nga natin, hindi po pwede na pipilitin natin ang isang tao para ipagawa sa kanya yung kautusan na ang kalalabasan nito ay magdudulot ng pinsala sa atin. So dapat alam natin yung mga ganiyang hakbang, no? Pang-apat na sinasabi ng ating mga ulama sa mga syurut o mga hakbang na dapat isaalang-alang ng taong paparating ng mensahe ng Islam, no, nagutos ng masama, nagpapabawal ng nagutos ng mabuti, at kapag tayo ay gusto natin ipagbawal ang isang masama, so isa sa mga kailangan natin na hakbang yung sinasabi rito na an la yatarattab 'ala al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari mafsadatun a'zam. Ibig sabihin, yung ating pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama ay hindi magdudulot ng mas malaking kapahamakan o mas malaking pinsala. So, kapag dapat alam natin yan na kung ang pag-utos natin ng mabuti, pagbabawal natin ng masama ay magdudulot naman na mas malaking pinsala, so hindi dapat natin pilitin, no? Katulad ng sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa isang talata sa banal na Quran, sabi niya, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha aduwan bighairi ilmin. So, Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwag ninyong mumurahin, no? Huwag ninyong mumurahin ang mga sinasamba na bukod pa kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sapagkat kapag minumura niyo ang mga Diyos-Diyusa na sinasamba bukod pa kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay baka pagmumurahin din nila si Allah Subhanahu wa Ta'ala na hindi nila namamalayan kung gaano kabigat ang pagmumurahin nila si Allah Subhanahu wa Ta'ala. So itong aya na sinasabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay bilang babala sa mga duat, mga nagpapalaganap ng katuruan ng Islam, na iwasan natin na makapagsalita tayo ng hindi maganda sa mga hindi Muslim, na ang kalalabasan nito ay ibabalik nila sa atin yung hindi maganda ring pananalita na baka pati si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay madamay. No, kung halimbawa binabastos mo ang mga Diyos-Diyusan ng mga hindi Muslim, no? At alam natin hindi nila alam kung gaano kabigat, gaano kalaki ang kasalanan na pagmumurahin din nila si Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kung halimbawa ikaw na nagpapalaganap ng Islam ay puro pagmamaliit ang lumalabag sa bibig natin sa mga Diyos-Diyusan ng mga hindi Muslim, no? So hindi malayo na sila rin ay bastusin nila si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi rin malayo na sila ay makapagsalita ng hindi bagay kay Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil doon sa kagagawan natin na hindi tama na ginagawa natin, yung minamaliit natin ang kanilang mga Diyos-Diyusan, minumura natin ang kanilang mga Diyos-Diyusan. Yun po ang ibig sabihin ng aya na ito na sinasabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwag ninyong pagmumurahin ang mga Diyos-Diyusan na sinasamba bukod pa kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, sapagkat baka murahin din nila si Allah Subhanahu wa Ta'ala na hindi nila namamalayan na napakabigat yung kanilang ginagawa. So yun, mga kapatid, isa sa mga katuruan ng Islam sa paghihikayat, no, sa pagpapalaganap ng Islam, pag-uutos ng mabuti, pagbabawal ng masama, ay iwasan natin na magdulot ito ng mas malaking pinsala. Mas malaking pinsala. So, yan ang isa sa mga sinasabi ng mga ulama natin sa Ahlussunnah wal Jamaah. Sinabi rin nila, sabi nila, ang pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama
ay apat ang kalalabasan nito. Apat ang kalalabasan niya. Ano? Una, ima an yazulal munkar. Maaaring halimbawa nagpabawal tayo ng masama ay maging epektibo na natanggal natin yung masama, na ipatigil natin yung masama. Yun ang isa sa mga kalalabasan ng pagbabawal ng masama, no? So halimbawa nagpabawal tayo ng masama, maaaring naging epektibo at yung masama na gusto natin ipatigil ay natigil. Okay. Pangalawa na kalalabasan nito, an yatahawala ila akhaffi minhu. Maaaring mabawasan, hindi man mawala yung masama na ating ipinagbabawal ay mabawasan nga, no? Mabawasan yung masama na ating ipinagbabawal. Isa 'yun sa mga magiging kalalabasan ng pagbabawal ng masama, no? Pangatlo, na kalalabasan ng pagbabawal ng masama ay hindi nagbago. Ibig sabihin, nagpabawal tayo ng masama, subalit hindi natin kinaya at ganun pa rin, nandun pa rin yung masama, no? So yun ang pangatlo sa magiging resulta ng pagbabawal ng masama. Pang-apat sabi niya, aw ila a'zami minhu. Maaari ang kinalabasan ng pagbabawal natin ng masama ay mas nagdulot ng mas matinding masama, no? So, yun. Sabi na, yan ang apat na maaaring kalalabasan ng pagbabawal ng masama. Pwedeng naging epektibo, na ipatigil natin yung masama, o di kaya nabawasan natin yung masama, o di kaya hindi nagbago, ganun pa rin, o mas lumala yung masama. So, sabi niya, yung una na natanggal yung masama, na ipagbawal natin yung masama na gusto nating ipatigil, so alhamdulillah, yun ay epektibo. Yung pangalawa ay okay rin yun, yung kahit na mabawasan lamang yung masama, hindi man maitigil ng lubusan, at least nabawasan yung masama. Yung pangatlo na hindi nagbago, alhamdulillah, ibig sabihin, ay hindi naging epektibo yung ating pagbabawal ng masama. Pero sabi niya, yung pang-apat na mas lalala yung masama ay hindi na pwede yun, no? Kung halimbawa magpapawal tayo ng masama ay hindi naman mawawala yung masama at lalong lalala yung masama. So mas mainam na huwag muna tayo magpabawal ng masama dahil sa halip na mawala, sa halip na mabawasan ay mas lalong lumala. Yun ang sinasabi ng ating mga ulama, no? So hindi dapat alam natin yung magiging kalalabasan ng ating pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama. Okay, so ano natin yun, no? Kung halimbawa, sabi niya, isa sa mga halimbawa rin nito para mas malinaw sa atin, no? Halimbawa, mayroong isang tao na hindi nagsasala ng salatul jamaa. Hindi nagsasala ng salatul jamaa. Alam natin na obligado sa mga kalalakihan ang pagdarasal ng salatul jamaa. Okay. Ngayon, gusto natin yung tao na hindi nagsasala ng salatul jamaa ay hikayatin natin na makapagsala ng salatul jamaa. Hikayatin natin na makapagsala ng salatul jamaa. So, dapat tingnan natin yung paghikayat natin sa kanya na sana makapagsala siya ng salatul jamaa, titingnan natin kung magiging epekto ito. No, magiging epekto na kapag pinagsabihan natin ay maiinganyo siya na magsala ng salatul jamaa, no? O di kaya hindi man niya mabuo yung salatul jamaa ng 5 bisis sa masjid, ay baka makayanan niya yung Maghrib, Isya at ng Fajr ay makapagsala siya sa masjid, at yung ibang sala halimbawa Zuhur at saka Asar ay hindi pa niya makakaya na makapagsala ng. So maganda yun, ibig sabihin epekto yun, epektibo yung ginawa natin na yung hindi nagsasala ng jamaa ay mapagsala natin ng jamaa, or
yung kabahagi sa mga oras ng sala ay maisagawan niya sa pamamaraan ng salatul jamaah. So maganda yung ganong kalalabasan ng ating pagdadawa. Pero kung halimbawa, ang paghihikayat natin sa kanya ay ang kalalabasan niya ay totally titigil na magsasala. No? Titigil na siya sa pagsasala. Nakita natin, ang kulang sa kanya, nagsasala siya, no? Pero ang kulang sa kanya, hindi nagsasala ng salatul jamaah. So ngayon, kapag ang pagpaparating natin sa kanya ng mensahe ay magdudulot ng mas malaking pinsala. Kasi halimbawa, imbis na siya nagsasala sa bahay, ay hindi niya tinanggap yung pagdadawa natin, at ang ginawa niya, tuluyan na lang huminto sa pagsasala. Kahit sa bahay, hindi na nagsasala. So mas nagdulot ng malaking pinsala. So dapat mas maganda, mas mainam na manatili siya na nagsasala sa bahay kaysa tuluyan ng huminto sa pagsasala. No? So, yun ang ibig sabihin, titingnan natin yung paano natin hihikayatin yung mga tao na sa mahusay na pamamaraan na hindi magdulot ng mas malaking pinsala ang paghihikayat natin sa kanila. Halimbawa, yun na nga, hindi nagsasala sa masjid. Ngayon, ang approach natin sa kanya, kapatid, nagsasala ka ba? O, sabihin niya, oo, pero sa bahay. Sabihin, kapatid, walang kwenta yan. Mas mabuti hindi ka na nagsasala. Hindi ka nagsasala sa masjid eh. Anong kwenta na nagsasala ka sa bahay? Okay. So, kung ganito ang pagpaparating natin ng mensahe, anong iisipin niya? Sabihin niya, pati pala pagsasala ko sa bahay, walang kwenta. Di tumigil na lang akong magsala. So, ano ba ang naging resulta ng paghihikayat natin sa taong yun? Imbis na mapagsala natin ng salatul jamaah, pati pagsasala sa bahay, tinigil na niya. So, hindi po tama yung ganong pamamaraan na ang magiging resulta ng pagpaparating natin ng mensahe ay mas magdudulot ng mas masama doon sa gusto natin, kumbaga, ipatigil, no? Gusto natin ipatigil sa kanya yung hindi siya nagsasala sa masjid. Ngayon, ang naging resulta niya, tuluyan na lang huminto sa pagsasala. So, hindi po tama yun. So, kaya dapat ang paghihikayat natin, mga kapatid, sa mga tao na gumawa ng mabuti, ihinto yung masasama, ay idaan natin sa tamang pamamaraan ng mga Ahlus Sunnah wal Jamaah o si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay. Okay, kabilang din sa mga syarat o mga pamamaraan ng Ahlus Sunnah wal Jamaah sa pag-uutos ng masama at pagbabawal ng mabuti, pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama, yung dapat, advisable sa mga nag-uutos ng mabuti ay sila ang nangunguna sa mga mabubuti. Ang mga nagpabawal o nagbabawal ng masama ay sila ang nangunguna sa pagtigil sa mga bawal. So, advisable ito. Kumbaga, dapat sa isang tao na nag-uutos ng matuwid ay siya ang nangunguna sa mga matutuwid na gawain. At kung ikaw naman ay nagpapabawal ka ng mga masasama, dapat ikaw rin ang nangunguna sa paghinto. No, hindi ka dapat nakikita sa mga bawal na ay yung ipinagbabawal. So, napakalaking epekto yan sa isang nagtuturo ng mga mensahe ng Islam, yung ating sinasabi ay tayo ang nangunguna sa pagpapatupad nito. Okay? Sapagkat ang sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabi niya, "Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun." So ito ay sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, bakit niyo inuutusan ng mga tao sa mga matutuwid na gawain? Bakit niyo inuutusan ng mga tao sa mga matutuwid na gawain, samantala kinakalimutan ninyo ang inyong mga sarili?
Hindi kayo gumagawa ng mga matutuwid. So ang lakas ng loob niyo na mag-utos ng matuwid, pero kayo ay hindi gumagawa ng matuwid, no? So babalayan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At mayroon pa siyang sinabi, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Mabigat na kasalanan na matatanggap ng mga tao na ang kanilang ginagawa ang kanilang sinasabi ay hindi nila ginagawa. Ang kanilang itinuturo ay hindi nila tinutupad sa kanilang sarili. So, malaking kasalanan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo ay nag-uutos ng mabuti pero hindi naman natin ginagawa. Tayo ay nagbabawal tayo ng masama, subalit yun naman ang ating ginagawa. So, hindi po yan tama sa isang mangangaral, sa isang nagtuturo ng matutuwid na katuruan at nagpapabawal ng mga masasama. Yan ay isa sa pinaka-importante na dapat tinataglay ng isang mangangaral. Okay? Din sabi naman ng mga ibang mga ulama, kung sakasakali na ang tao na may kaalaman sa mga mabubuti na dapat niyang ipag-utos o may kaalaman din sa mga masasama na dapat niyang ipagbawal, ay talagang hindi niya magampanan. So, siya ba ay mananatili na hindi rin maaaring mag-utos ng mabuti at hindi rin maaaring magpabawal ng masama dahil hindi nga niya magampanan yung kanyang sinasabi? So, nagkaroon ng dalawang panig ang mga ulama. Sabi ng iba, sabi nila, mas maganda na hindi siya naghihikayat ng mga matutuwid na gawain kung hindi naman ito isa sa katuparan, at hindi rin tama na yung kanyang ipinagbabawal ay siya ay gumagawa, no? Sa panig din ng kabila ng mga ulama, sabi nila mas mainam na kung hindi niya magawa yung mabuti at hindi rin niya may pagbawal sa kanyang sarili yung masama, ay huwag naman niya dagdagan pa na kahit nakitang-kita niya yung mabuti, hindi niya maipag-utos. Kahit nakitang-kita niya yung masama, hindi niya maipagbawal. Kasi sabihin nila, kung ganun ang mangyayari, so dubli yung kaniyang kasalanan, naging dubli yung kaniyang pagkakamali, no? Hindi nga niya ginagawa, hindi rin niya maipag-utos, hindi rin niya maipagbawal. So yun ang reaksyon ng dalawang panig ng mga ulama. At least kahit saan tayo dito ay nasa atin yan, kung saan ang nakikita natin na epektibo, no, sa pag-utos ng masama at pagbabawal ng pag-utos ng mabuti at pagbabawal ng masama. So mga kapatid, ito ang pinaka-summary ng paliwanag ng ating mga ulama sa tamang pamamaraan ng Ahlus Sunnah wal Jamaa o gabay ng Ahlus Sunnah wal Jamaa sa pagpaparating ng mensahe ng Islam, no? Yung sinasabi natin na pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama. Okay, so bago natin ito tapusin, isamaris natin para hindi natin makalimutan, no? 5 yung nabanggit natin, no? 5. Una, al-ilmu bil hukm. Dapat alam natin yung hatol. Ano ang estado ng kabutihan na ipag-uutos natin sa Islam? At ano ang estado ng bawal na ipagbabawal natin sa Islam? Dapat alam natin yan. Pangalawa, al-ilmu bil hal. Dapat alam natin yung kalagayan ng tao na ating pag-uutusan ng mabuti at pagbabawalan ng masama. Alam natin yung kanyang estado. Ano ang kanyang kalagayan? Talagang hindi niya ginagawa yung mabuti na ipag-utos natin sa kanya? O talaga bang ginagawa niya yung masama na ipagbabawal natin sa kanya? Kasi baka mamaya, ang inutusan natin ng isang mabuting gawain ay ginagawa pala niya pero hindi natin alam. O di kaya yung pagbabawalan natin ng masama ay talagang hindi naman niya ginagawa yun, hindi lang natin alam. So yun, mga halimbawa ng dapat alam natin yung sitwasyon, alam natin yung tao. O di kaya yung pag-uutusan natin ay wala pa siya sa estado na dapat nating utusan. Katulad na sinasabi nga natin, gagawin nating obligado sa isang bata. Isang bata na wala pa sa tamang gulang ang pagdarasal, no? Bagamat iniingganyo natin sila pero hindi naman
gagawin nating obligado sa kanila na hihipitan natin sila dahil hindi pa sila nagsasala. O di kaya, hindi mo alam na kaya hindi makapagsala dahil traveler siya. Halimbawa, may nakita kang Muslim na hindi nagsala ng Dhuhr. Agad natin huhusgahan, aba, Muslim yun, hindi nagsala ng Dhuhr. Malay mo, siya ay traveler at pagsasalahan niya yung Dhuhr dun sa Asar. O di kaya may nakita kang babae na hindi nagsala. At sasabihin natin, aba, hindi yata nagsasala itong si Sistera. Bakit? Alam mo ba na hindi nagsasala? Baka mamaya, mayroon siyang bisita, mayroon siyang regla, hindi siya makapagsala, tapos agad natin huhusgahan na hindi nagsasala. Yun ang ibig sabihin, al-ilmu bilhal. Dapat alam natin yung kalagayan. Okay, pangatlo, yung sinasabi natin na hindi magdudulot ng mas malaking pinsala yung pagpaparating natin ng mensahe ng Islam. Kasi kung magdudulot naman ng mas malaking pinsala, ikamamatay mo, ikasisira ng bayan, hindi pwede yun. Dapat maghintay tayo ng tamang panahon. Okay. Panglima, yung hindi magbubunga ng mas malaking pagkakamali. No? Katulad ng sinabi nga natin, may taong hindi nagsasala ng salatul jamaa. No? Ngayon, ang approach natin sa kanya, kapatid, walang kwenta ang pagsasala mo sa bahay. Ngayon, ang naging resulta ng pagpaparating natin sa kanya, approach natin sa kanya ng ganon, pati pagsasala sa bahay, tinigil niya, hindi na nagsasala. So, ano ang naging resulta ng pagpaparating natin ng mensahe na hindi ayos, no? So, imbis na maingganyo siya magsala sa masjid, ang ginawa niya, tinigil niya pati yung pagsasala sa bahay. Yun ang sinasabi ng mga ulama na dapat mag-ingat tayo na yung ipagbabawal natin ay hindi magdudulot ng mas malaking bawal. Hindi magbubunga ng mas malaking masama. Kasi hindi tama iyon. Kaya nga tayo nag-utos ng mabuti. Para maisagawa yung mabuti, hindi para itigil yung mabuti. Kaya nga tayo nagpabawal ng masama para maitigil yung masama, hindi para mas magawa pa yung mas malaki at mas maraming bawal. So yun ang iingatan natin. Panghuli, yung sinasabi ng ating mga ulama na dapat tayo ang nangunguna sa mga mabubuti na ating ipinag-uutos at tayo ang nangunguna sa mga masasama na ating ipinagbabawal. Advisable yan sa isang tao na nagpapalaganap ng Islam, kabilang siya sa mga nag-uutos ng mabuti at nagbabawal ng masama. So, mga kapatid, nawa may napulot tayong aral dito sa dalawang episode natin para talakay ng mabilisan ang mga syurut, mga hakbang, mga gabay sa pagdadaawa, sa pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama ayon sa gabay ng Ahlus Sunnah wal Jamaa. So muli kami nagpapasalamat sa inyo sa ating patuloy na pakikinig sa mga kaalaman ng Islam. Inshallah sa abot ng kaya natin, pag may time tayo at pag mayroon tayong magandang signal, patuloy lang tayo mga kapatid sa paglilikom ng kaalaman sa Islam sapagkat ito ang magiging yaman natin sa mundong ito at hanggang sa kabilang buhay. Okay mga kapatid, maraming salamat sa inyong pakikinig. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.